Ladies and gentlemen, welcome. You're all welcome. Everybody's welcome to the show. Ikaw hindi ka welcome. Joke lang. Magalit na naman sila. Sige ka, joke lang. Magagalit sila sa akin dahil sa'yo. Ganun ba yun? So they love you more than they do love me. Parang ganon. Joke lang. How dare you? I'm taking over this town. Nox, Pantera reference. Dapat yun na lang yung intro ko eh. Oo nga. We're taking over this town. Lalim. Anton Siguro. Nalala ko si Anton Siguro doon. Oo nga, si Javier Bardem. Oo. Sa No Country for Old Ano may Men. dialogue niya nun? What is the most you've lost in a coin toss? Nakakatakot. The most you've lost in a coin toss. Tapos yung reply sa kanya na matanda, Sir. Yes, sir. Excuse me, sir. Gusto ko doon yung you are a bit deaf, aren't you? What time do you go to bed? Kasi parang kailangan na sa kuweba yung boses niya. Parang ganun kalalim. Hindi ko nga kaya eh. Ang bigat ng boses niya eh. Si Javier Bardem. I love that guy. Much respect to that guy. Kasi yun eh. Pro-Palestine. Tsaka iconic yung mga role na napupuntahan niya. Pero hindi siya gaano kilala kasi taga Spain siya eh. Oh. Parang hindi siya well known. Well, nag-Hollywood naman siya pero hindi lang siya gaano kilala. Ewan ko, baka nga kilala na siya kasi kung saan na yung mukha niya eh. Ngayon ko nga lang nalaman yung villain sa Puss in Boots, yung Death. Si Wagner Moura pala yun. Siya pala yung boses doon. Si Pablo Escobar. Siya pala sa Narcos. Oo nga, siya nga. Galing. Si Wagner Moura. Si Wagner. Wagner ba? Wagner. Hindi kasi minsan ang pronunciation nila ng W parang V. Yung parang sa German. Brazilian siya. Oo nga, pero minsan may narinig ako, baka German yung nagsalita, ng tawag niya. Baka German ganun. Kung hindi, dapat kasi ang pronunciation, di ba, Wagner. Nagiging Wagner. Wagner. Parang Wilhelm sa atin, nagiging Wilhelm. Parang Will Smith. Will Schmidt. Tangin ang kulit ng German language. VR, offer please. Auf Wiedersehen. Jahans. Frau Munchhausen. Ba't sila ganun magsalita? Yung mga lalaking German, parang lalabasan. Yeah, Hans. Do not touch me there in that sensitive part, yeah, Hans. I'm gonna go to the dance party in Germany. Yeah, Hans. It's so good, yeah. Yan yung accent na German. Yeah. Yung iba dito kasi pag sinabi na German, dyan sa akin, ganun. Pag galit na German, ganun. Yung may mga sa dulo. Sprachen und Schausen not. Tangin na ginagaya kasi nila doon yung Hitler na style eh, di ba? Yung Hitlerian accent. Hindi racist yun, ganun talaga. Talaga siya magsalita. Ayun. Wala lang, parang amazed lang ako sa humanity lately. Kind of. Sa celebrity side. Spark ko. Hindi kasi diba dati sinasabi ko, celebrities are dorks. Actors are dorks. Well, for the most part, they are. Yes, pero may time naman na lately parang, okay, I was wrong. Sorry. Kasi recently nga parang, nabalitaan mo ba yung sa Wembley Stadium? Yung Wembley event? Ano nangyari? Hindi, basically siya, pro-Palestine solidarity movement siya. Tapos nandun lahat ng celebrities, lahat ng mga well-known people, mga experts, UN mga experts. Mga big names, ganun. Tapos doon mo makikita na, wow, they're still good in this world. Pero what I don't like about the world, because I'm a cynical person, I hate lying. Yes. I hate liars. Every time I would open the fucking television, all I hear are lies. Holy shit. Hindi kasi, iba talaga pag, corruption. Sinungaling, magtuturuan. Play safe talaga eh. Para mga gago. Parang pinanindigan na nila ng kapatid talaga ng magnanakaw, sinungaling eh. Oo nga. Sila yung living example, sila yung prime example. Hindi pa ba kayo galit? Galit na ang mga tao, syempre. Kung may mga hindi pa galit, puta kayo yung problema. Ito pala, before ko malimutan. Kasi, lately rin, naiisip ko, di ba lagi ko sinasabi dito sa show na to, no politic here. No politic here.
Pero alam mo, parang parte na rin talaga Hindi eh. rin natin maiwasan kasi. Hindi tayo political podcast, syempre. Hindi naman. Pero yung mga, mga take lang natin sa mga nangyayari ngayon. Parang lahat political din. In a way, I mean, films are political. Games could be political. Music is political. Yes. I would argue. I mean, living proof si Rage Against the Machine. Take the Power Back. Alam mo, gagi, pinakinggan ko yung Take the Power Back ng Rage Against the Machine lately. Tangina, bagay sa Pilipinas eh. Tungkol kasi sa corruption yung taking the power back to the people. Not from the people, but to the people. Kung paano kinokorrupt ng propaganda yung utak ng tao. Oo, ganun. Oo nga. Tsaka yan yung mga, yung mga sinasabi nila ditong political vloggers na under payroll. Alam mo, dapat sa mga yan, yung mga fake news peddlers na yan, dapat yan, dapat sila maging accountable eh. Isa sila sa reason bakit naging divisive tong bansa na to eh. Oo nga, oo. Kasi ang daming hindi naman ma-internet eh. Pero sila lang yung nakikita. Di syempre, kung ano man sabihin nila, paniniwalaan. Lalo na yung mga matatanda ngayon, di ba? Hindi kasi for me, madali naman kasi talaga makapagpa-persuade eh. I mean, kung meron kang charisma, yun na yun eh. And unfortunately, maraming tao ang nakakakita ng charisma sa isang content creator, which I don't. Kasi ewan ko, walang appeal sa akin pero sa kanila may appeal eh. Sometimes you don't understand why. More on superficial na bagay kasi yung nakikita nila eh. Most likely, ganun. Siguro sa pagbo-vlog, yumaman na siya. Galing-galing niya talaga. Yun naman lagi yung Yun naman lagi yung tawag dito yung take ng tao. Porque nasa internet ka, kumikita ka na. Tsaka, dito pa ako natatanga, no? I mean, seryosong usapan, tapos magko-comment yung mga tao sa looks nung nagsasalita. Parang tanga. Di ba, pinag-uusapan nila, bawa, martial law. May magko-comment doon, ang ganda nyo po, crush po kita. Tangina mo, gago. Para kang tanga. Tsaka recent lang eh, di ba, yung di ba, di naman lingid sa kaalaman ng iba ng 21, may nagkaroon ng rally dito. Nung September 21. Yes. Tapos may isang video ng isang militante na yung maitim kasi yung kilikili niya. Tapos parang, hindi niyo ba nakikita yung sinasabi niya? Alam ko to. Ang naging topic yung kilikili daw niya kasi yung maitim. Wow, tama na, napakalinis niyo namang mga hayop kayo. Oo nga. Diba? Alam mo, hindi yung nakita ko rin yun, napansin ko rin yung kilikili niya, pero hindi ko tinawanan. Napansin ko lang, pero yung sinasabi niya yung nag-focus ako. Kasi pagod naman na talaga yung tao eh. Tapos yung ibang nasa social media parang dapat talaga may license sa pagpe-Facebook eh. Putang inang. And tsaka naiirita ako sa mga matatandang nang-aaway na mga mas bata sa kanila sa Facebook. Para mga tanga ang puta. Nakakainis. Tsaka yung nangyaring violence sa Menjola, napipika ako na bakit mas galit kayo dun sa mga nagalit sa magnanakaw kaysa dun sa mismong magnanakaw. Oo nga eh. Diba? Parang ba? Priorities. Sinira ba yung dinamay ba yung... galit sila eh. Hindi, priorities nga eh. Yun yung priority nila. Medyo yung nangyari sa Sogo eh. Imagine mo, nandun ka. Oo. Oo, gago. Hindi, ito pala, ransak yung... Hindi naman ransak ang nangyari dun eh. Ano lang? Kasi may, daw dun eh, may pinasok daw dun na bata eh, pinagulpi sa staff ng Sogo eh. Ganun? Tapos may isa pang, daw dun, may isa pang SWAT na maril tapos dun nagtago. Kaya? Actually, maraming nangyaring, marami dong crimes against humanity na nangyari. Confirm ba to? Confirmed? May mga video. Okay. Meron pang mga meron pang mga police na naka-civilian eh. Gets. So, minsan kasi doubtful ako sa mga balita eh. Kasi it could be twisted. Naman, yung nakita niyo sa TV, yun, scripted na yun. Okay. Iba pa rin yung live na, may mga nagla-live kasi na nandun. Tapos, guys, may binaril, may ganun. Yun nga. Sabay-bay kasi ako nung time na yun. Yes. Nakita ko kasi marami ding agent provocateurs eh. May mga provocateurs din talaga. May may mga pumunta doon na gusto lang manggulo talaga. Di naman maiwasan yun kasi nga sumabay na sa galit.
May iba doon na genuine yung intention. May iba hindi talaga. Oo, may iba talaga. Hindi nila alam pinaglalaban nila. Oo. Wala lang, nakirayot lang. Ang nakakatanga lang minsan, dun sila nagfo-focus sa negative eh. Oo, pero mali namang isisi sa mga yon na dahil sa inyo nagkagulo. Kaya nga rally. Hindi. May point din naman talaga kasi una, ang maraming unnecessary na nangyari. Oo, maraming... Yung pagsusunog, panggugulpit. May nakita ako, yung ginugulpi yung police. Oo, yung police, gulpi. Tanginang yan, fuck the police. Hindi kasi parang... NWA shit. Hindi kasi parang na rin parang napika na rin siguro yung mga police, ganun. Alam mo nakakatakot sa ganun? Maglalabasan yung mga police na trigger happy. Oo nga eh. Tapos sabi nila self-defense. Hindi, pero alam mo, saan nakita ako dun? Yung mga police dito sa Pinas, mababait pa eh. Ha? Mababait pa sila. Kasi compared sa... kasi last month lang yata to. Tsaka last year nakita ako. Sa Berlin, sa Germany. May mga kasi dun, mga pro-Palestine protests. Tapos gago makikita mo dun yung mga police. Nananapak sila ng babae, gagi. As in, grabe, no? Talagang sa kinakaladkad nila, talagang na-injure na yung braso kasi kupal talaga, sabi ko. Tanginang to, kalalaking tao nananapak ng babae. Talagang straight sa mukha. Siguro na rin yun sa kanila, instruction na rin sa kanila yun. Siguro, maraming reason kung bakit pwede ring sociopath lang yung police. Pero kasi mostly ng mga nandun, teenager, mga bata Mga Gen Z mostly. Yung iba, pero hindi lang. Sa nakita ko mga rally all over the world, mga protest, yung age nagsisimula sa siguro as young as 16 to 40 years old. Tapos yung iba mga na talaga mga 60 plus, ganun, 70 pero, plus. Dito sa nangyayari, di ko rin masisi ba't galit ng tao kung ba't may nanira ba't may nanunog. Oo, galit na sila Hindi yung iba dun, ako i-refute ko yung sinabi mo. Kasi may iba dun talaga, tinatadyakan lang yung motor, tinutulak. Sabi ko, tanga na, galit ka ba talaga sa sistema o gusto mo lang manggago? Naninira lang. Di rin kita masisigan yun maisip. Oo, pero naninira ng property. pero kasi parang kailangan ba dumating tayo sa ganun para lang matauhan tong mga hayop na to sa taas? Oo. Parang hindi sila tinatablan Hindi, alam mo, narinig ko somewhere, minsan hindi talaga effective ang peaceful protests daw Mas effective ang anarchy. May pero lawless tayo. May mga problema talaga na minsan violence ang sagot. Oo. Hindi, kapag ginawa mong imposible yung peaceful protest, violence is gonna be the solution. Wala, you leave us no choice. Marami pang nagtatanong, may nangyari ba? Of course, hindi naman instant na may mangyayari agad Kung ganun yung tanong mo, talagang wala. Diba? Ang hilig kasi ng mga Pinoy sa instant ang hilig nila sa mga instant lahat. Gusto nila galit si ganito, bumait si ganyan. Hindi ganun yun. May proseso yan. May proseso yun. Parang binubro mo na coffee. Lang din yun parang yung nangyari na 21, expression lang din ng tao yan na pagod na kami sa corrupt. Pagod na kami sa gaguhan, di ba? Parang ganun yung nangyayari ngayon. Parang hindi porket may rally, may magbabago agad. Hindi ganun yun. Yun nga, tsaka may mga sumali kayang gangsta dun sa rally. Hindi ko sure, hindi ko alam. Wala lang, naisip ko lang baka may gangsta. Yung activism kasi ang tagal na dinimonize dito sa Pilipinas Ay, naku. Sasabihin, red tag ka kaagad. Oo nga. Sasabihin sa'yo, ka daw? NPA ka daw, magre-recruit ka daw ng mga estudyante sa bundok. Alagad ka daw ng NPA. Pero kasi ang pagrarally kasi, karapatan ng tao yan, lalo na democratic country tayo dito. Jogi, hindi lahat ng bansa nakakapag-rally. Oo, di ba? Sa iba nga, bawal yun ang nakakasar lang ako, parang nagpo-focus kasi dun sa sa dark side. Hindi dun sa brighter side Tas ang cynical no nila sa basta yun lang yung sa akin, social media. Basta yun lang yung sa akin, ba't mas galit kayo dun sa nagalit sa magnanakaw kaysa dun sa magnanakaw mismo? Because priorities and fuck your feelings. Mga feeling sa social media. Anyway, yun lang, hoping for the best for the world. Yeah, and fuck oppression. Yun lang naman. Ay, pala? Si Tupac pala. Kasi usapang nga muna tayo sa hip-hop. Usapang hip-hop and films. As usual. And then, hindi naman as usual, pero
it's the norm na may mapag-uusapan tayong art form. Hindi kasi, napanood ko yung movie na Juice. Juice. G-E-W-S o G-U-I-C-E? J-U-I-C-E. Okay. Anong G? Kasi gangsta. J. Bisaya ba? Tangina, narinig ko sa'yo. J-E-W-S yun. Kala ko Ay, Juice. hindi. Juice, yung... Hindi, pero ang... J-U-I-C-E. Oo, ba't pinagtatalunan natin yung spelling ng Hindi juice? kasi, wala. Dahil nga, ano pala, hindi kasi isa sa mga characters doon si Tupac. Gagi, magaling pala siya umacting. Natanga ako. Talaga? Oo. Ano siya doon minor spoilers. Ano siya doon? Parang tag-tag siya doon, di ba? Ano siya doon? Basically siya yung naging villain. Pero hindi ko yung spoil kung bakit. Try nyo na lang panoorin. Tsaka dati si Ice Cube. Yung unang movie niya, yung Boys in the Hood, okay siya doon eh. Hindi. May talent talaga sa pag-acting siya ni. Lumalayo ka na naman sa mic. Si Ice Cube eh. Pero may time parang hindi daw okay acting ni Ice Cube. May time, pero ewan ko. For me, workable. Then, nagulat lang ako kay Tupac Shakur kasi, wow, okay pala siya umacting. Convincing eh, kasi yun yata yung first time niyang umacting. Tapos after nun yata, or during those times, musician na rin talaga siya. Full time. O parang ganon, pa full time. Wala lang, nagulat lang ako sa kanya. Kasi usually kapag... pag sinabi mo Tupac. Usually, pag kilalang singer, paano umacting? Ganon. Para si Taylor Swift. Umacting ba si Taylor Swift? Yung movie niya. Anong movie niya? Cats. Ay, gago. Nandun pala siya, no? Fuck, yung Cats na Kadiri. Sorry sa mga fans, Wala akong paki kay Taylor Swift tsaka sa mga Swiftie. May problema kay Taylor. May problema sa kulto niya. Mga Swiftie. Ewan yung music niya eh. I don't care. Pero yung acting lang talaga nung nakita ko yung mga snippets sa Cats. Gaganong ka eh. Ewan ko, ano yata to? Ito yung opinion na tingin ko mapapasama ka. Okay lang. Yung... Hindi naman tayo sikat. Hindi, wala naman akong pakibuta, kilala ba tayo? Hindi naman yun. Pero yun nga, opinion ko lang, Taylor Swift is not that enticing. I don't get the hype. Ako gusto ko yung music niya. Okay, fine. Pero yung sa acting parang sumipsip ng kalamansi. You can't have it all. You can't have it all talaga eh. Pero okay yung ginawa niya sa Spotify. Ano yung ginawa niya? Parang binili niya yung full rights sa music niya. Okay. Then, exclusive. Meron siyang royalty sa Spotify kada stream. Smart move. kung ako may pipiliin akong female singer, dancer, Dua Lipa. Naman. Puta, I love Dua Lipa. Mua. Pag magkakaasawa ka, dapat kamukha ni Dua Lipa. Tangina, nagsisimp na ako sa podcast na to. Joke lang. Beautiful human being. Yun lang naman sa akin. Tsaka pag sumasayaw siya, damn. Alam mo yun, parang tangina yan ang gusto ko, damn. Pero hindi hindi damn, son. Hindi yung libog way, hindi. Yung parang may talent. Parang mo yung talent. Mapapasaludo ka lang. That's hot. Ganun. Ikaw ba, may appreciation ka rin ba kay Dua? Naman. Siyempre. Anong terms? Terms mo? Sorry, hindi terms. Anong reasons why? Talented kasi siyang musician. Tsaka maganda boses niya. Tsaka hot. Tsaka hot. Tsaka ganda ng mukha. Ganda ng mukha niya. Nakita ko siya nung younger siya, malaki pa mukha niya eh. Pero cute pa rin. Kahit nung hindi pa siya ganun sikat, maganda talaga yung hilat siya ng mukha. Mukha siyang mabuting tao. Di alam mo sa ganda niya, naiisip ko, tangina pa nagpapalit siguro ng boyfriend to, para nagpapalit ng t-shirt. Kasi hindi natin alam. Mali mo naman nag-i-invest din siya emotionally. Grabe ka na. Hindi, kasi ganun. Kasi napupunta lang sa mga dorks. Pwede. Hindi kasi diba, kadalasan kapag good looking ka daw, ang unang naiisip sa'yo ng taong stranger, siguro palit ng karelasyon to. Kasi nga attractive ka. Parang meron kang kakayanan, meron kang right para magpalit pa din. Siguro nakarami ng girlfriend to kasi yung pogi-pogi. Dapat nga i-clone si Dua Lipa eh. Diba? Tangina, to? Hindi pina-reproduce, no? Hindi ka magbubuntis. Clone ka lang namin.
Tangina na in-objectify, gago, sama. So, O kaya ikakalat mo yung magkakaroon ng colony mo, no? Puro kamukha lang ni Dua Lipa. Pero may variants. grabe. Parang gago yun, no? May metal na Dua Lipa. Oo. Kaya mo yun, pre. Hypothetically speaking. Ikaw lang yung lalaki sa mundo. Na, Tapos, maraming babae. Ikaw lang yung source. Source ng population. Mahirapan ka, di ba? kung i-alter mo, di ba may mga sperm donor? Oo nga. Kasi alter mo doon yung mo. Papalit mo yung mo. Oo. Yung mod tax mo. Yung mod tackles mo. Posible. Hindi. Naisip ko lang, pag ganun daw ang mangyayari kasi, may chance na, magkaroon ng problema sa genes. Magkakaroon ng imbalance. Oo, baka maging deformed din yung population kapag ikaw lang yung Diba source. si Genghis Khan? Oo, si Genghis Khan. Parang 20% yata ng Earth galing sa kanya. Oo Kung nga. marami siyang nirape, parang ganun. Oo, marami siyang inanakan. Oo. Sa saan bang bansa yun? Mongolia. Di ba Mongolian siya? Pero alam ko Oo. sa China rin Marami siyang inanakan. Tama ba? Oo. I could be wrong yung kay Genghis Khan. Pero yun nga, siya yung real gangster. I would say. Siya yung parang master of all masters. So, tingin ko sa kanya, ni Tyrant. Di tyrant siya, no? Si Oo. Genghis Khan. Pero ano kasi yung gusto niya mangyari? Hindi siya, para sa akin, hindi siya, hindi ako believe. Oh, Yung hot take to, pero hindi siya idol, hindi siya idol type. hindi siya idol type. Ganun. Pero, ang ginawa niya sa, sa Oo. history, parang, wow. Alam ko marami silang napatay na Oo. tao. Yung parang yung population nag-decrease dahil sa kanila. Sa hanggang ngayon, hindi pa rin nahanap yung tomb niya kung saan talaga siya nilibing. Hindi kaya sinunog na lang siya. Mystery pa rin yan hanggang ngayon. Si Genghis Khan. Oh. Get a little bit Genghis Khan. May kanta na. Genghis Khan. Genghis Khan. Ayun, tawag dito. Di ba may storya na sa US ba? Sa US to nangyari, may isang doktor, yung fertility doctor. Ay, oo. Tapos kinalat niya yung genes niya sa mga pasyente niyang babae. Tapos pinalit niya yung Yung sperm niya. Dapat nag-uusap sila na yung pinag-usapan natin last time. Sino? Si Bikram Cho. Si Bikram. Si Choudhury. Bikram. Hindi kasi ang ginawa niya, 'di ba? Gusto mabuntis ng mga pasyente niya. Oo. Ang ginawa niya, imbes na parang kailangan yata may sperm donor na panggagalingan. Parang ganun yata yung setup. Pero ang ginawa niya, sarili niyang mod tackles yung ginamit niya. Sarili ng sperm. Grabe, no? Sperm. Tapos ang nangyari, ang dami niya naging anak doon sa isang lugar lang na yun. Ang evil. Ang fucked up kasi nun, may chance na kapag nag-multiply sila, baka kapatid pala nila yung yan nga yung naka-interact nila, na nagkaanak sila doon sa... parang networking ng inbreds. Oo, basically may chance na maging inbred. Tingin ko he got off of that kasi parang turn on sa kanya ay may mabubuntis akong babae, gagawa nga ako ng similya ko dito. Tapos i-insert niya doon sa babaeng pasyente na unknowingly sperm pala niya yung nilagay. Akala naman ng babae not knowingly na akala niya may donor. Pero sperm niya pala. Sa kanya pala galing. Parang ganun yung setup pagkakatanda ko. Akala ng doktor na Search mo nga daw. Basta mukha siyang kupal Alam ko nagkaroon ng ng documentary sa pero hindi ko nakita yung sa docu. Netflix. Yung Our Father yata yung title. Parang ganun. Evil sperm doctor. Yung parang sino ba to? Si Starbuck. Yung marami siyang naging anak kasi panay ang donate niya ng sperm niya. Our Father Father. Alam ko Clive yung pangalan niya, Klein or something. Sige, hanapin mo. Salita lang ako dito. Pero nga kasi Our Father yung pangalan ng hindi, yung documentary yata yan. Dr. Donald Klein. Ayun, Donald Klein. Demonyo. Mukha siyang asshole. Nakulong na Sa yan Netflix to, yung documentary na to. Nakulong na yan kasi... talaga? Alam ko nakulong siya kasi gago, criminal yung ginawa mo. Technically rape yun Assault yun sexual assault yun. Alam mo yung salitang yan? Bakit nasi-censor sa internet? Hindi ko rin alam. Sinasabi SA. Yun naman talaga. Tapos yung rape, nagiging grape. o kaya sinesensor talaga yung salitang sa YouTube. Yun. Sa YouTube ganun Sinesensor nila masyado. Ewan ko. Tayo kasi hindi naman nasa sensor ng ganun. Kasi may context naman Hindi naman natin tinatawanan Hindi naman natin, O parang nangyari lang siya. Okay, it's
it's an evil thing. Yun lang yun. Kasalanan din ng ibang kung ano yun ibang content creator. Hindi yung mga ano yun. Naabuso yung Yung advertisement din kasi yun Parang ayaw nilang ma-associate sa word na yan. Sa salitang rape, sexual Pero, assault, ganyan. nangyayari yan araw-araw Parang, Unfortunately, yes. unfortunately, nangyayari yan araw-araw. Hindi kasi parang may affiliation yung salitang yun sa masama kaya ayaw nilang madikit doon. Yung mga advertisers. Okay. Yun yung explanation nila Ewan ko, ang fucked up nga Ang OA. Medyo OA. O parang yung mga unhealthy na beauty standards, OA din. Ay, gago, ito pala, pre. Tangina. Ito, pet peeve ko to nakakainis talaga to. Napansin ko, kadalasan, pag halimbawa, may reporter na may itsu-itsura. Imbes na mag-comment sila dun sa binabalita, nagko-comment sila dun sa looks nung reporter. Napansin mo yun? Mga simp. O, di ba, mapababae, mapalalaki. Meron nga ngayon yung nasa likod ni Jinggoy, nagte-trending. Yung, Nakita ko rin yun. Secretary ba siya? Hindi ko alam kung sino yung babae na yun, pero... Basta OA. Parang... Hindi, nakakatawa din kung isipin mo kasi pinapansin nila yung yung magandang tao. Imbes na yung pinag-uusapan. Ang problema ko lang doon, seryosohin nyo naman minsan. Di ba? Parang... lahat na lang ginagawang katatawanan kasi. All over the world, ganun hindi lang dito sa atin. Putang na, mostly ng Pinoy, dense putang. Tangay lang yan. Nakakape ko na Hindi kasi masyado lang tayong appreciative. Sa Instagram, ang dami ko nakikitang ganyan di ba may magandang babae doon sa video na ini-interview, halimbawa, ng kung sino mang creator. Tapos may magko-comment doon, what's her at? Yung yung profile nila sa IG. Yung username, ganun. Nakakatawa pero parang, tangina, alam mo, creepy nun. Oo. Di ba napag-usapan na natin last time yan? Yung mga nagtitrending na ganyan na hindi naman nila gusto. Oo. Baka kasi madok sila di ba? Alam mo yun, yung baka pwede nang may gawin. obsess, may stalker. Hindi kasi kadalasan daw sa mga ganung tao, wala lang daw talagang ginagawa. Kaya, alam mo yung unemployed na behavior online, ganun yun Kaya nga... Wala pa ibang ginagawa. Well, sobra sigurong walang, they have nothing going on. Medyo sad din kung iisipin mo. Pero annoying lang talaga yung nag-focus dun sa hindi naman importante. Tsaka ba to? Gooner mentality ba to? Parang parang ganun Nakaka-cringe minsan. Nakaka-turn off. Nakaka-turn off. What gives you the ick, Frank? What makes you disgusted? Ha? You heard me? Anong ha? Anong ibig sabihin ng tanong mo? What gives you the ick? Ano yung mga bagay na nagpapadisgust sa'yo? Mga nagmamamaro. Anong mamaro? Mamarunong. Okay. Mga tunong-tunungan. Tapos malalaman mo, na di naman pala. Tsaka yung mga twisted yung pananaw sa buhay. Twisted? Could you give me an example? Yung nag-i-invalidate ng abuse. Nag-i-enable ng mga fake news. Ganun. Okay. Disgusting yung para sa disgusting yung ganun ugali. Lang walang critical thinking ganun. Okay. So hindi mo lang ini-evaluate bago maniwala. In short, galit ka sa bobo. Yeah. Bobo din ako pero I'm doing my best para hindi mabobo. Pero yung iba kasi effortless parang alam mo at the same time ang galing mo effortless yung kabobohan mo. Ang sarap barilin ng pellet gun sa mukha. Pellet airsoft na. Uso pa ba ang pellet gun ngayon? December meron. December? Everyday. Ewan ko anong meron pag malapit ng Pasko, biglang nagkaka-pellet gun yung mga bata. Tapos magwa-war game sila. Gagi naalala ko war games. Pellet, yung tactical pa yung gamit ko. Tsaka yung shotgun na silver. Lakas nun. Sakit kaya nun. May ginawa kami dati, yung bala, yung pellet. Sinasawsaw namin sa sili. Sa sili. Hapdi nun. Kaya ang hapdi pag tumama. Kasi ganun pa yun. Di ba? Nakabalot kayo ng t-shirt na para hindi tamaan yung mukha. Pero alam mo, hindi ko rin na-realize na delikado pala talaga yun. Delikado yun. Lalo na pag tinamaan ka sa mata, sa tenga. Gago.
GG. Sakit ko yan sa bata kapag babarilin. Madalas tamaan ako sa sa braso, sa kamay, tsaka sa noo. Tinamaan ako dati sa noo. Sakit tangina. Sa airsoft lalo. Ang sakit ng airsoft. Dati may ginawa ako wala lang, pinagtripan ko lang. Mas matanda sa akin yung nakalaro ko. Binaril ko sa ng pellet gun sa batok. Tangan galit na galit Tinadtad ako ng shotgun, gago. Sakit, iyak ako. Ang asshole ko rin Minsan nun. yan kasi nangyayari. Magwawargi, mga bata. Sa amin ganyan mga bata. Nakaporma na. Tapos may tatakla yung gaganon. Ano yun? Para saan? Parang senyas na, start na, ganon. Tapos magpe-pellet gun, magbabarilan ko, biglang magrarayot na, magbabatuhan na. Mag-escalate na into riot. Kasi nag-happy kunan. Na ano ka rin ba? Nakapag-riot ka din ba nung bata ka? Nadamay ako sa ganun dati. War game lang. War games. Tapos nung nagkakapikunan na, may magsusuntukan. Tangina sa amin dati. Meron kasing clan sa amin, mga bata, mga clan. Ganyan. Tapos pag may hindi kami nakasundo mga grupo ng bata sa kabilang baryo. Tapos mga ganun maglakad. Yung naka-power walk. Tanga na instant away. Kasi sila rin naghahanap ng away. Inaaway kami. Tapos ang naging riot namin nun, batuhan talaga kami. Bato. Pero wala nasakta, nagbabatuhan lang talaga kami. Tapos inuli kami ang puta, nakakainis. Yung mga tanod. Pag-riot pala si Abdul ng bata, gangsta. Gagi. Gumigeng. Hindi, gagi. Ako mafioso. Tapos alam mo sa amin kasi mga ganyan, mga bata sa amin mga tarantado magrarayot. Tapos dun sa mga pinagrarayutan nila, may mga tricycle na nakaparada. Kasama yung tricycle namin. May mga tools dun. Ninanakaw ng ibang bata, tapos binibenta. Okay, gina-junk shop. Kaya pag may riot sa amin, alam na to, magnanakaw yung iba. Nakaabang na dun si Papa Pagbababatuin natin. Utang ilang mga to Hindi, alam mo minsan kapag may nagsusumbong na bata na sinaktan siya ng ibang magulang. Tapos siyempre, susumbong niya sa tatay niya, nanay niya. Gera din yun sa mga parents naman. Medyo sad lang kapag may mga horror stories ng mga bata na hindi pinaniniwalaan. Tapos unti-unting napapahamak na yung bata. Saging evil. Kaya villains are made yun nga Hindi, pero ako, I would argue minsan bata pa lang, pinanganak na talagang evil. May mga ganung bata. Mali yung wiring. May... Yung pinanganak na alam mong may sungay. May mga ganun ng bata. Invincible horn. Invisible horns. Yung alam mo yung galing sa spawn ni Homelander. Spawn ni Satan. Tainan to, batang Homelander. Sino ba bang si Omni-Man? Si Omni-Man. Hindi, bumait si Omni-Man. Pero masama rin siya dati. Pero basta maganda yung ending ng Invincible. Any update sa mga sa comics lately? Ang maganda ngayon yung ginagawa ng DC, yung Absolute Universe. Hindi lang Absolute Batman. May Absolute Superman, may Absolute Wonder Woman. Amazing. Angas nung story ng Absolute Batman. Nadaanan ko rin. Engineer siya na hindi mayaman si Bruce Wayne. Ang mayaman si Joker. Pwede. Ang billionaire parang, angas pwede Tapos si Alfred parang siyang mercenary ganun. Ginaguide niya si young Bruce Wayne. Hindi siya butler. Sa bagay, hindi nga siya mayaman Paano magkaka-butler tang? Tapos parang siya yung mentor ni Bruce Wayne. Kasi nga merc. Vigilante. kasi nga merc siya. Kasi merc siya. Understandable. Sige, pwede. Ang asong Batmobile, isang buong building. Batmobile. Talagang talaga. Kasi engineer si Bruce Wayne dun Tangke. Tangke talaga. Hindi ko pa nakita yun. Maganda ng story. Pero brutal din kasi yung kwento. Yung nun yung mga nangyayari dun Parang, yung Absolute Superman naman, may pagka-political. Okay. Okay. Parang siya doon. Para din siyang vigilante na ang target naman niya yung mga ino-oppress ng government. Dito. Kakampi niya mga farmers. Oo nga. Kasi nga inampun siya ng farmers, di ba? Oo nga. Alam ko ganyan din yung kwento Ganda ng Absolute Universe. Yung kwento sa Dark Knight Returns,
Oo. Kumampi rin si Superman sa government. Sa government, Oo. Kaya di ba nagsuntukan sila ni Oo. matandang Batman. Ang cool ng ano doon. Napanood mo ba yung animated Oo. na Ang ganda ng dialogue nun. The Dark Knight Returns Part 1, Part 2? Ganda ng suntukan nila nun eh. It's only between you and me, Clark. Si ano yun si Robocop. Talaga? Yung nagboses kay Batman. Kay Batman. Pangalan nun, I forgot his name. I am the law. Tonight, I am the law. Ano na, devil may care attitude na si Batman. Gusto ko yung version na yun na yung matanda na siya yung, na, yung Batman na fuck you all. Oo, Ganun yung attitude. Wala na siyang morals. Kupal ka eh. Yun nga. Wala akong pake kung may pamilya ka, gago. Tsaka yung naging ending nila ni Joker dun sa kwento na yun. Ang angas din nun eh. Angas. Parang I love you for that. Dubaliw din. Yun yung scene na nasa talk show Circus. si Joker. Yun yung inspiration dun sa first movie na Joaquin Phoenix na Joker eh. Yeah, obviously. Yun nga. Yung nag-wreak havoc after ng interview. Sino ba yung pinakamaangas na Batman na in live action? Para sa... Conflicted ako kay kay Christian Bale eh. Tsaka kay Keaton. Problema kasi Christian Bale parang laging may parang may ubo. Parang Ginawa siya, may parody nga sa kanya nakakatawa. Nakagano na Batman. Dati may skit. Yung girl. What? Si naman kasi si Keaton, masyadong smooth. I'm Batman. Tapos may stiff neck. Oo. Hindi kasi yung costume na nung time na yun talaga, matigas talaga yun eh. Cast lang. Tingin tayo dun sa mga bago. Para sa akin, naangasan ako sa Batman na kay Robert Pattinson. Okay. Para siyang emo face na Bruce Wayne. Yung parang kagagaling lang sa training kay crisis. May crisis. may existential crisis. Yun nga. Kung ba ito ginagawa, inang mga to. Buti nga ang natuwa lang ako, kinatuwa ako rin dun kay Rob Pattinson na Batman, yung makeup niya, yung may underneath makeup sa mata. Kasi saka yung cowl niya, skull yun yung design. Skull design. Skull yun. Okay. Mukha kasi siyang grunge. Grunge Batman. Parang 90s grunge. Parang sakto nga yung Something in the Way ng Nirvana. Nga, Nirvana Batman. Hindi, ang galing ng villain. Gusto ko yung villain doon. Yung Riddler? Yung Riddler nila. May pagka-Zodiac na serial killer shit. Sana nga nag-all in sila doon eh. Yung parang Seven. Yung movie na Seven. What's in the box? What's in the fucking What's in the fucking box? He didn't know. Tangina yung nakakatakot si doon. Si Kevin Spacey. Si Kevin Spacey. Pero masamang tao si Kevin Spacey. Pero sa piece of shit. Parang kaya pala effortless yung maging villain. Kasi he's a villain on his own. Ano ba yung dialogue niya nun? Nakalimutan ko na eh. Basta maganda yung dialogue ng film na yun, yung Seven. Pero ang kulit ng title nun, pag binasa mo, C7N. Oo nga eh. Nakakatanga pag binasa mo. Tapos may 7 na. Oo, sa 7N. Alam mo pag ganun yung title sa mga movie, nagiging shit minsan eh. Parang Jeje mo. Parang yung Fantastic Four, Fan Four Stick. yung itong bago? Yung 2015. Yung sila Michael B. Jordan? Oo, si Miles Teller, yung Fan Four Stick. Hindi kasi kadalasan pag ganun yung title, shit yung movie na yun. Pero sa 7, may exception eh. Di ba? Parang nakawala. What's in the box? Yun yung talaga iconic din. What's in the fucking box? May nakita ako yung AI-generated image. Yung ano yun? Si Spoilers. Hindi, sa yan eh. Selfie ni Brad Pitt, tapos si Gwyneth Paltrow nandun sa box. Oo nga. Parang tanga mo. Parang nakita ko yata yun. Tangin ng AI ito. Hindi kasi, hindi naman, doon sa ending kasi na yun, di ba, hindi kailangan ipakita yung kung ano yung nasa box, pero gets mo na yun. Pero ang nagdala kasi doon, yung acting ni Brad Pitt. Yung nagme-mental breakdown na. Ganun siya. Tapos nagwala siya doon sa ending. Si Morgan Freeman yung parang moral compass na nag-fail. Parang, ay. Ay gagi, naalala ko na may quote doon may quote si Morgan Freeman sa Seven. The world is a fine place, something like that, and it's worth saving, something like that. Pakitingnan nga, nagkakamali na naman ako tanginang yan. Maganda yung dialogue niya dun eh.
Morgan Freeman. 7 dialogue. Gusto ko accuracy dito sa show na to. Salita ka dyan. Hindi, pero interested kasi lagi ako sa detective films eh. Yung setting, yung madumi, na maulan, ganun. Yun yung setting kasi nung 7, di ba? Tapos yung last parang mainit na. yung last biglang mainit. May contrast na eh. Oo. Ano yung quote niya ulit? The world is a fine place and worth fighting for. Yun. I agree with Ngayon, yun nga. The world is a fine place and worth fighting for. The world is a fine place and worth fighting for. I agree with the second one. Yeah. Ganun. I agree with the second part. I agree with the second part. Mm. The world is a fine place and worth fighting for. I agree with the second part. Ang angas nun eh. Kasi para na rin niya sinabing shit yung mundo. Oh, Pero worth fighting for. worth fighting for. Amazement. Frank, do you have a take for today? Anong take? Gayahin natin yung Subway takes. So what's your take? Anong bang... Sige, give me a take. Any take. Any take. Any take tuloy. Any take, sige. Ulitin ko. So what's your take? Take about kahit ano? Oo nga. Okay. Sorry on the spot to Oo nga natatanga ako eh. Sige. Sige. About films na lang, about films. O sige, kahit ano nga. Yung mga superhero movies ngayon are gonna be shit. Alam na natin yun eh. Okay. Explain why. Kasi parang same formula na lang eh. 100% agree. So, ang pangit ko mag-ano. Hindi, on the spot kasi to eh. Hindi, ano naman kasi to, on the spot naman to. Hindi kita masisisi. Pinapractice lang kita din. Pero nakita mo yung game ng Wolverine ngayon. Parang pumapalag ngayon yung... Ay, oo pala. Tanga. Pumapalag yung mga superhero video games. Ganun. Alam mo, medyo naiirita lang ako sa games ngayon kasi ang hirap ng sabayan. Oo. Parang kada may... Hirap na sabayan sa pera. Sa specs. Sa technology. Banas na banas din ako eh. Kaya ako naghahanap ako ng retro games. Ayun yung take ko. Retro games are better than modern games. Yan! 100% agree. Wala lang kasi akong pera at di ko afford yung mga bagong games ngayon. Kaya ako nasasabi yan. Gusto ko mga PS1, PS2 games. Ako yung arcade eh. Yun din, May nostalgic shit. Ganun. Yung mga fighting games na 2D lang. Yung 2D side-scroller. Yung hindi nagbabago yung formula ng Guilty Gear eh. Ganun pa rin. Hindi ko nalaro yata yun. Yung ganda nun. Guilty Gear, Sa Game Boy, ang ganda nung nila. Nilalaro ko kasi dati sa arcade, mga shooting games mostly. Mga Strikers 1945. Nabanggit ko na to dati pa eh. Metal Slug, Time Crisis. Time Crisis. House of the Dead. The House of the Dead. Tanga na nare-remake yun, ang pangit. Square pa din yung mga itsura. Hindi naman, nag-improve yung graphics pero yung lighting masagwa. Parang walang kwenta na yung ginawa nila kasi siguro kasi mas nag-work lang yung old version ng House of the Dead kumpara sa remake. Kasi mas may sense yung una. Alam mo sa akin, kung gawa na lang nila ng sequel. Oo nga Ay sa i-reboot nila. Oo nga eh. Tsaka sayang yung resources nila eh. Yes. Parang yun nangyari sa sa GTA, yung mga ni-remake nila. Ang daming problema ng graphics. Daming bugs. Tapos nagkaroon ng bagong patch. Doon lang naayos. Pero we did not need this in the first place. Diba? Leave it be. Tagal ko na, hindi na ako paglaro ng video games. Ako nirewatch tuloy. Sasabihin, nireplay ko yung GTA 5. Nag-hold up pa rin yung kwento niya eh. Maganda yung story yan. Parang movie nga eh. Yung story ng GTA 5. Pero bitin. Parang The Sopranos na ewan. Parang yung Heat. Yung movie na Heat. Tapos, kasi ang kinaganda sa game na yun, puro heist. Parang, hindi naman puro heist, pero meron kasi doon mga drama na intense drama. Nalaro mo ba dati yun? Tinapos mo? Tapos ang angas doon yung sa ending, yung tumugtog yung yung I wouldn't want to be like you ng The Alan Parsons Project. Tsaka ano pangalan nito? Go fuck yourself! Si Trevor. Trevor. Sasabihin ko sana Travis.
Si Trevor. Si Trevor yung gusto ko doon kasi twisted siya. Hindi yung Psycho. Oo. Yung Psycho na karakter sa GTA. Alam mo, meron siyang John Malkovich vibes. John Malkovich. John Malkovich. Oo nga. Ang hirap gawa ng ni John Malkovich, ng impression. Parang para siyang classy na villain. Ang hirap ng sabayan. Ganun. Kapag tumakbo ka, babariling kita. Yan ba yung dub? Or di, parang ganun siya. Siya, para siyang classic na killer nung 90s. Ganun yung tunog niya. Anong movie ba yun yung Hitman siya? Tapos gumawa siya ng plastic na baril. Talented Mr. Ripley's Game. Ripley's Game ba yun? I'm gonna kill the president. Yung nasa, hindi. Sorry. Ano pala yan? Yung kay Clint Eastwood? Yung ba yun? Man on Fire. Hindi. Hanapin mo nga. John Malkovich, Clint Eastwood movie. Accuracy tayo dito, man. Salita ka lang. Yun nga. Teka lang. I'm fixing my voice. Isa sa mga favorite villains ko, si John Malkovich sa films. Tapos, kapag dating naman sa game, siguro pinaka-effective siya. The Line of Fire. Ayun, In the Line of Fire. In the Line of Fire. Yun, okay. Yan yung assassin siya dyan. Kasi dun sa kasama niya si Clint Eastwood. Sa Ripley's Game, rin siya dun murderer. Murderer na elusive, ganun. Yung casual niya, I'm gonna kill the president. I'm gonna kill the president. Grabe. Pero gusto ko siya sa Red. Yung movie na Red? Yung Retired and Extremely Dangerous. Yung kay... Pangalan nito? Ano? Sino yung bida ron? Di ko alam Nakalimutan ko na rin Die Hard. Bruce Willis? Bruce Willis. Nakalimutan ko siya pala villain dun. Hindi villain si John Malkovich doon. Parang retired sila Black Ops, ganun. Okay. Kasi na-hunting sila ng CIA. Napanood ko yun dati pero nabore ako, tinigil ko. Hindi ko din napos. Okay lang, comedy. Comedy action. Ganun. If you were to change your name, Frank, what would it be? Frank pa din. Frank pa din? Oo. Ako Pogi Joke lang. Frank Castle. Frank pa din. Ako kung papalitan ko pangalan ko, siguro? Jake. Jojo. Jake Gyllenhaal. Hindi, wala lang. John Wahab. Ay na naman tayo sa mga pangalan. John Abdul. Ang pangit, no? John Wahab. Mohammed Christian. Sobrang contradicting Mohammed Christian. John Ahmed. John Mohammed. Ang ridiculous Jesus Mohammed. May mga nasirang pangalan talaga dati. Topic natin last time. Yun nga. Ngayon hindi mo na, totoo ba, hindi mo na daw pwede pangalanan yung mga bagong baby ng Jesus? Ewan ko, hindi ko alam. So. Parang nabalitaan ko ganun daw. Tsaka, pero ba't pwede yung Muhammad? Diba? Ang weird nasa Christian country tayo. Hindi, kahit na. In general ba? Lahat ba? Parang parang bawal na daw pangalanan yung baby ng Jesus. Grabe no. Ewan ko, di ko alam. Wala idea. Yung pangalan ng yung pangalang Adolf, alam ko may bawal na, nire-regulate na ganun. Para kasi siyang syempre maalala mo si Adolf Hitler, kaya bawal na. Ba't dito rampant yung paggamit sa Hitler? Fuck the rules kasi dito sa Pilipinas Hindi, tsaka yung syempre yung apelidong Hitler, hindi na pwedeng gamitin yan. Magti-trigger yun mag-e-evoke ng emotions. Para mga loaded words. Halimbawa, yung pag-usapan natin kanina, yung salitang rape, assault, last time sabi ko, downfall. Hindi, sumobra ka lang sa salitang downfall. Downside. Downside. Ayun lang. Teka lang, sakit na lalamunan ko. Fuck. Sorry. Sakit ngayon. Sorry. Eto pala, napansin ko rin. Hindi ko talaga maintindihan bakit kapag may bagong bukas na establishment, lalo na pagkainan, laging tinatao. Curious yung mga tao kung masarap ba Ganun lang ba yun? Hindi, ganun lang talaga yun. Papansinin mo pag tumagal yun ng ilang buwan, malalaman mo hindi masarap pag hindi na masyadong tinatao. Ganun lang yun. Pero kung laging mahaba pila.
Pero kasi may iba na na magkakaiba yung panlasa natin eh. Mm. May sample yan. Yung, alam mo yung matcha ice cream ba yun? Yung liyaw-liyaw ba yun? Ano? Yung yaw-yaw. Yaw-yaw. Liyaw-liyaw. Liyaw-liyaw. Ewan ko, putang. Laki kasi ang haba ng pila dyan. Tapos naka-curious ako, bumili ako. Oo. Hindi, para sa akin, hindi siya masarap. Siya masarap. Hindi ka mahilig sa yogurt. Yogurt. Oo. Yogurt ba yun? Oo. Yogurt. Pero hindi, ewan ko, hindi ako, Hindi ka ako lang fan. Hindi ka lang fan. Parang sa yung BLK 513. Ano yun? Ganun din. Yung Ano siya, yogurt din? parang gothic version ng yogurt. Talaga? yung BLK 513. Hindi, ano kasi siya, yung itsura niya, parang ang tawag nila doon, charcoal eh. Black na black, gano'n. Hindi naman black na, parang ganun nga. May nakita ko black eh. Tapos ganun yung parang aesthetic ng yogurt niya, yung look. Tapos tinikman ko, di ako fan. Mas trip ko yung yaw-yaw. Kahit di naman ako hindi ako mahilig sa yogurt. Hindi ako mahilig. Pag kumakain ako ng yogurt, mas hinahanap ko yung ice cream. Ganun na lang. Sarap yung pure na yogurt, yung masim-masim. Yung nabibili sa Yun yung gusto ko. sa grocery. Saluan mo na lang ng fruits o kung ano man. Kung feel mo maging social muna. Oo nga. Anyway, anything else you would like to bring to this episode? Sige, isipin mo lang. Ikulong yung mga ikulong. Managot yung dapat managot. Take the power back. Take the power back. Philippines, take the power back. Take the power. Okay, Huwag maybe kayong matakot sa gobyerno. Gobyerno dapat matakot sa inyo. Wow, puta, naging na tayo, radical ah. Hindi, ano lang, parang, ano yan, anger is a gift, sabi. Actually, oo. Sabi nga ng Rage Against the Machine, di ba? Your anger is a gift. Yeah, magalit lang kayo. Yun nga, may tanong pala ako sa'yo. Tingin mo ba tayo overly surveilled dito sa bansa? Yung maraming CCTV. Dito? Oo. No, parang feeling ko lang. Medyo parang na rin eh. Kasi ang bilis nila na implement yung NCAP. Alam mo yung NCAP? Oo. Yung maraming umiiyak na riders ngayon sa NCAP. Pero ngayon tahimik na uli. Implemented na ba? Pa rin ba? Implemented pa rin? Amazing. Hindi kasi medyo scary na okay din naman na maraming surveillance camera dito kasi may crime na nasa solve eh. Di ba? Minsan kasi may kasulok-sulukan hindi nahagip ng camera. Doon pala nangyari yung crimes. Ganon. May mga ganun kaso. Pero tingin ko, heavily surveilled. Hindi, mabuti na rin ganon. Kasi ako... Hindi, pero kung naman, kung nadadama na yung nako-compromise yung yung privacy mo, mali na yun. Tangina, may CCTV sa CR, no? Feeling ko may ganon. Pero hindi sa cubicle, ah. Kasi, imaginein mo, Philippines napaka-active sa social media. Lahat tayo may camera. Lahat may camera sa cellphone. Sa kung saan man. Ngayon, andali na lang magkabit ng CCTV. Gagi, salamin nga may camera din diba? Yung eyeglass, shades. Meron na yung ginagamit nung walang hiyang vlogger na yun, yung nagpipick up ng mga teenager. Ano pangalan? Chris Bryant ba yun? Ewan ko dun sa hayop na yun. Sana maputulan ng titi yung puke ng inang yun. Nadaanan ko lang yun sa sa feed ko eh. Ilang taon ka na? I'm 14 po. Pwede ka pwede pa kay kuya, pwede. Kay brother, pwede brother, sister tawag eh. Ilang taon ka na sister? Kadiri ang puta. Sa Davao kasi yun eh. Pero kung nandito yun, nahantingin ko yun. RKO ko lang. Hindi, alam mo kasi dapat ngayon mas mas madali mo na tawag dito. Kapag may kausap ka na someone random, tapos nakasalamin na mayroong camera, dapat layuan mo na yun. Stay the fuck away, lalo na sa mga kababaihan. Hindi kasi na yun eh, parang red flag na nga yun eh. Ano yun eh, invasion of your privacy na yun. Pag gumamit ka ng salamin na mayroong camera, red flag na kagad yun kasi probably spy. Siguro, di rin alam ng mga kinakausap nila kasi hindi familiar. Hindi lang din, tsaka nakaka-distract yung bigla kang sasabihin na ilang taon ka na. Oo nga. Diba? Taka na mas tumindi yung mga creeps ngayon, Oo nga, kung kailan mas madali na silang mahuli, ba't dumadami pa rin sila? Oo nga, kung kailan mas marami ng camera and everything. Meron pa yung yung mga charity vloggers daw, tapos tinutulungan yung tinutulungan yung mga teenager na bata, at nire-reto-reto dun sa mga crew nila. Tapos ang age gap is, imagine si guy 35, yung bata 16.
Gagi bugaw. Tarantado nga yung mga ano nila. Pimp. Pimping. Tarantado. Dapat din tinatanggalin ng platform. Dapat dun batuhin ng ihi sa mukha. Basta, pati kayong mga fake news peddlers kayo, mga putang ina nyo. Alam mo yung mga taong yun, tingin ko may mga skeleton sa closet nila eh. May mga tinatagong dumi yan sa ano nila. Sila yung tipong umiihi sa sink. Oo. Sa lababo. Tumatay sa lababo. Na-try mo na yun yung umihi ka sa sink? Di pa. Kasi wala ka ng choice. Di pa. Pipigilan ko talaga eh. UTI kung UTI lang. Moral ko pa rin nakasalalay. Gagay kadiri kasi yun, para mong inihian yung mukha kasi mo. Kasi doon ka nagpe-prepare ng pagkain eh. Tsaka yung mukha mo, doon ka naghuhugas ng mukha eh. Doon ka naghuhugas ng plato. Putang ina naman. Imagine mo, no? Ngayon, umihi ka sa lababo. The next time na gagamitin mo yung lababong yun, feeling mo inidoro na lang. Parang ang dumi na niya tignan kasi. Para na siyang inidoro next time. Tapos parang pag nagugas ka ng kamay doon, tangina para ako nagugas ng kamay sa inidoro ah. Tapos doon ka naghuhugas sa kamay ng pinamalengke mo, no? Doon ka nagpe-prepare ng pagkain mo. Kadiri nga eh. Bigla napunta di sa lababo mo. From political, naging no? Kasi nga kanal. Kasi kanal kami dito. Wala nang mas kakanal pa dito. Hindi, joke lang. Not gonna take that throne. Yan nga, take the power back. Yun lang naman. Hindi, ito never kaming political. Nagkakataon lang talaga. And probably everything is Di political. lang namin mapigilan magalit kasi talagang nakakagalit yung nangyayari ngayon. Tanga na lahat tayo may tax eh, gago, may kaya VAT. Kung hindi ka pagalit, puta. Hindi, alam mo saan ako nabubullshitan? Panonood lang ng sine, may tax. Diba? Ultimo paghinga. Son of a Ultimo, bitch. kulang na lang ata, pati paghinga, may tax na din eh. Overly tax ng puta. Buwisit. Tapos nakikita mo, hindi mo naman nakikita yung yung progress. Diba? Sana makita natin. Basic na escalator nga lang sa LRT, MRT, mapipikong ka eh. Anyway, I think that's it for today's episode. Thank you. Ano nga, Frank? Baka may gusto ko pa i-bring Wala up. na, okay na ako. May oras pa. Come on. May oras pa. Ano mabibring up natin? Tanga na nagpaalam na. Nagpaalam bigla. Kasi tutuloy pa natin parang tanga ang puto. Ano? Hindi, yun lang naman. That's it for today. Thanks for listening. As usual. Thank you. Yun lang. Bye-bye.